palakpak. Amen. Amen. Makakaupo po tayong lahat. You know, every time we come to church, alam nyo, we are always looking for something na totoo, heartfelt, genuine ba? Kasi today, sa mundo po, napakaraming peke. No? Ang daming imitation, nagkalat ang imitations sa mga gamit, sa mga tools, sa mga produkto. Ang masaklap ko minsan, pati mga tao, fake na rin. Hindi mo na rin malaman kung ano yung totoo. May fake news, may fake na mga damit. Pero ito yung mga moment ho, when you come to this place, isang bagay po yung pinupursue natin. Gusto lang natin sa totoo lang. Kaya kanina yung prayer ni Pastora Gloria, it was a heartfelt because it's real. It's genuine. Totoong-totoo yung dasal kasi it came from the heart. Hindi minemorize, hindi ginawa lang, kundi sinabi lang kasi nandun sa puso. Amen? Kaya ho, sa totoo lang, if you're going to pursue something sa buhay nyo araw-araw, masarap yung maging totoo. Ang hirap kaya nung pinipeke mo yung sarili mo. Kung paano ka magsalita, paano ka mabuhay, ang sarap nung totoo lang. It's hard to really leave someone or something na hindi naman ikaw. Kaya huwag kayong papayag pagka may mga tao na they are trying to change you. Mga tao na gustong baguhin ka. Sa tao na hindi naman ikaw talaga yon. You know? Yung iba, nagpapanggap na may pera, wala naman pera. Kaya nagkakanda utang, kaya nagkakanda hirap-hirap sa buhay, bili ng bili, hindi naman kaya. Kasi nga bahagi yun ng kanilang pagpapanggap. But if you're going to be real, sabi mo talaga, sabi mo nga sa katabi mo, wala talaga akong pera. O sabi mo sa kanya, kaya bigyan mo ako. Anyway, so why? Because that's our reason, you know, to be real, yung maging totoo. Real people, real lives, real worship, real preaching, you know, nagpapalaya talaga sa tao ang katotohanan. Kaya paborito ko talaga sa lahat ng tao sa buong mundo si Jesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Pag sumama ka sa kanya, dadaling ka niya sa isang daan ng katotohanan at ng buhay. Which is, aalisin niya lahat ng mga heavy burdens ng religion. Aalisin niya lahat po ng mga requirements na unnecessary. Aalisin niya sa totoo lang yung mga pressure na matagal nang nagpahirap sa mga tao. Kaya the day I really accepted kung ano yung teaching talaga ni Jesus, sa totoo lang ako yung unang lumaya. Ngayon, pag-uusapan natin, teka, sabi mo nga sa katabi mo, Happy Valentine's. Naku, sa ibang pastor, bawal yun ha. Sa ibang pastor, batiin mo lang na Happy Valentine's, ayaw na yun. Pag ano yan, huwag kang mag-Happy Valentine's. Kaya gagawin nila, Happy Hearts Day. Happy Love Day. Parehas din yun. Valentine, hearts, love. Ang mahalaga, ang sineselebrate mo, pag-ibig. Amen. Yun lang po ang pinakamahalaga. Hindi ko na sa inyo kukwento yung tungkol dyan. Kay Lupercalia, kung bakit February 14, kung bakit ni-redeem yan ni Constantine ng Roman Catholic, sino yung pari na yan na sa huling letter niya, magpapakwento na tuloy ako, maubos yung oras, sayang. I have a lot of things to talk about. Pero gusto kong talakayin natin, basahin nyo yung title ng message natin. Sabay-sabay, sabihin nyo nga, When Love Became the Focus. I-share ko sa inyo yung pinanggalingan ng message na ito. It was actually a message for myself. Nung ginagawa ko tong message na ito, nakita ko talaga yung sarili ko from way back then hanggang ngayon. Kaya, I came up to a point, hindi para maging relevant lang dahil Valentine's tungkol sa mga puso, kaya ito yung dapat na topic natin. Alam niyo naman, hindi ako nagpapakahon sa kung ano yung nangyayari sa mundo. Mas importante sa akin kung ano yung needs ng tao, hindi ko ano yung nagaganap sa mundo. Yan ang mas importante yun eh. Kahit ano yung, pwede kayong mainggit kasi may mga pa-flowers yung iba, may mga pa-chocolate yung iba. May iba nga, hindi lahat masaya pag Valentine's kasi iba single. Hindi sila double. But, I want to talk about something that happens to me personally, kaya ito yung nangyayari sa church ngayon, at mangyayari ito sa bawat individual and family. Bakit when love became the focus? Kasi hindi yan dati kong focus. Bakit naging love became the focus? Kasi nga, hindi yan ang goal ko dati. So I was someone
na hindi ko in-expect na gano'n na pala ako. Yung akala ko nung maborn again ako, magiging malaya ako, magiging ang ganda-ganda ng buhay, pero later on, naging mas sumikip, mas lumiit, mas naging judgmental pa. And then I became, parang lahat ng striving, grabe yung striving. Gusto ko talagang gumanda, umayos, everything. I came to a point na nakikipagdebate ka na, pag may nalaman kang mga konting verses sa Bible, pinagmamalaki mo kasi alam mo to, sila hindi. And then you're trying to always prove your point using tong mga verses na to. Na dapat, pag binabasa mo yung salita ng Diyos na nasa Bible, nakakalakas, nakaka-encourage, pero yung iba, nagsasaktan, nagagalit, lumalayo pa lalo. Why? Naging way ko yung debates. And then I became pushing people. I became pushy actually. Yung pinupush mo yung mga tao sa mga bagay na gusto nila. Dapat maging ganito ka, dapat basahin mo yung Bible, dapat mag-pray ka, dapat wag kang a-absent ng church, dapat ganito, puro dapat. Nagre-required ka, Sunday ngayon, dapat nandito ka, hindi ka pwedeng walang bakasyon, may importante ba sa Diyos? Naging ganun ako dati. Sa mga preaching, sa mga teachings, na lahat I am trying to tell people na dapat ganito, kahit may sakit ka, walang ganun, punta ka pa rin. Hanggang sa unang mga na-pressure na yung asawa mo, mga anak mo, mga tao sa paligid mo, and you always try to defend. Laging ang mode mo, defending. Laging may defense mechanism ka palagi. Meron ka laging alibi excuses. Until na-exhaust na ako sa sarili ko. Di nag-grow yung church. Lagi kaming nasa 50 people, 70 people. Dumadami pag anniversary kasama yung aso't pusa sa bilang. Pati yung mga tiyan sa tiyan. Bata sa loob ng tiyan. Para dumami lang. And we discovered that the greatest growth happens when love became the center or become the center. Doon ko nakita na biglang nagiging totoong-totoo na yung growth pag ang pinagmulan na yung love. Until I encounter a simple verse, pero pag tinignan mo, ito daw yung greatest, akala ko ang greatest prayer, ang greatest fasting, ang greatest evangelism, ang greatest charity, serving. Hanggang sa tingnan nyo itong pinaka-greatest daw, 13:13 ng 1 Corinthians. Now, these three remain. So lahat ng bagay na meron ngayon ginagawa ang mga Christians, ang mga religious people, ang lahat ng tao, mauubos daw lahat yan, matatapos yan, mapapagod ka sa prayer, mapapagod ka sa evangelism, mapapagod ka sa reading Bible, sa discipleship, mapapagod ka sa pagmimisyon, mapapagod ka, mawawalan ka ng pera, mawawalan ka ng pagod, mawawalan ka ng lakas, amin. So hindi mo na magagawa lahat yan, ano yung mananatili? You will always have faith. May faith ka in God. Nandun yun eh. Meron kang hope in God and with people. Pero sabi diyan, but the greatest of this is love. At the end of the day, ang pinaka-greatest daw, dakila daw, yung pagmamahal. Kasi kahit wala ka ng lakas, pwede kang magmahal eh. Kahit wala ka ng pera, pwede kang umibig eh. Tama? Kahit nasa isang lugar ka lang, di ka humahayo, pwede kang magmahal eh. Kaya the greatest of this is love. So I came to a point, bago ko na-realize ito, meron tayong lahat dito dumaan sa punto ng what we called the season of trying everything. Yung lahat ng bagay gusto nating subukan, gawin, itry. Maging masipag, maging hardworking, maging talented sa bawat bagay, maging skillful, maging maalam, maging malakas, maging mabilis, maging mahusay, maging magaling. So parang we're always trying to prove ourselves to people and to God. Ganito tayo kahabang magdasal, ganito tayo kasipag, ganito tayo kabait. Ganito lahat ng ginagawa. And yun yung season of trying everything. Sisikapin mo yung pag-aaral mo, maging maayos ka, walang absent, walang ano. Lahat gagawin mo talaga sa trabaho, sa school, sa pamilya. Hanggang sa, dadating na yung mga frustration. Ginawa mo ang lahat, pero hindi sapat. I did my best, but my best wasn't just once. So, ibig sabihin, lahat na, ginagawa mo na, everything. Alam niyo, maraming pastor, isa na ako doon. We want to find a good strategy to grow the church. So, nagsimula na strategies to grow the church. Kailangan makapag-grow ang church. Anong strategy ang gagawin para i-grow yung church? Siguro ang pinaka-key, self-improvement to grow ourselves. Sarili naman, kailangan umatin ako ng mga conferences, ng mga training, ng mga seminars. And I did. I saw people went to Bible school. I saw people went to training sa business.
Ginawa talaga nila lahat ng pwedeng i-train para sa sarili nila. Para maging best person, best students, best person, best Christian, best pastor, best church. And we try to add more efforts in fixing relationship. Hanggang sa, hindi kaya sa relasyon ng problema, anong gagawin ko? So, nag-take ka ng mga parenting seminar, psychological na mga studies, at kung ano-ano pa, which is lahat itong sinasabi ko maganda. These are what? Mga solusyon yan eh. Mga man-made solution yan. Mga ginagawa talaga natin lahat ng yan eh. Nag-e-effort tayo para wag na kayong mag-away, pero away pa rin kayo lagi. Nag-e-effort kayo na wag kang mainis, wag kang ma-fall sa tukso, wag kang magkamali. Nangyayari pa rin. Kahit anong effort yung gawin mo. And then, nag-isip ka na ng mga technique para sa business, technique para sa ministry, mga technique para sa family, sa studies, all these kinds of techniques and strategy para mag-expand. Dumami, lumago. Nakita ko yan sa maraming mga pastor. Nakita ko sa maraming mga business people. Anong mga technique para magkapera? Anong technique para magkaroon ako ng bahay? Anong technique para magkaroon ako ng sasakyan? Anong technique lahat ng ito? So everybody went into different kinds of conferences. May mga talks, may mga seminar, nagturo paano magkakaroon ng mga networking, paano ka magpupunta sa app, lahat ng mga ways to improve ourselves. Alam niyo saan ako mas nagpakadalubhasa nung gusto noon? Doctrines. Kaya kong, alimbawa, divinity of Jesus, pagka-Diyos ni Kristo, I can give verses without looking at the Bible. Trinity, I can give verses. Pwede kong magbigay din about speaking in tongues, verses, I can even quote it right now. Nagpakadalubhasa ako sa mga doctrine po. Para masabi ko na alam ko yan about eschatology, escabeche, lahat ng mga pwedeng italakayan. Endless debates to defend doctrines. Nakita nga ako ng Pastor Philip sa TV. Nakikipagdebate ako sa Luneta. Nandun ako kila Eli Soriano. Nandun ako mismo, debating with people, debating with pastors. Especially kahit sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo. I love and mga debate na para defend yung doctrines. Fighting battles and then drain the spirit. Hanggang sa ang yabang mo, may galit ka sa puso, lahat na lang mali, ikaw lang ang tama. Gusto mo laging i-fight yung doctrines. Kumbaga, we're busy doing things pero pagod, tired. Tapos hindi fruitful. Not always fruitful, pero apaka-busy. Yung bang, na-realize ko, maraming tao po, they are doing many things for God, pero nakalimutan yung heart of God. Pero ginagawa yung mga bagay para sa Diyos. Pero ito ba talaga yung puso ng Diyos? Is this really what God wants? Meron tayo dating care group, life group, cell group, D group, lahat ng group. Sa mga ginawa natin yan Mga crusades sa mga basketball court, mga preaching sa mga kalsada, sa mga sasakyan, mga pamimigay ng mga tracts. And then we try to come up with every kind of strategies. Pero na-realize natin, activity is not always productivity. Minsan yung noise, not always growth. Minsan maingay lang pero hindi talaga growing. Post ka lang ng post ng mga ginagawa mo pero pag tinignan na yung mismong church, hindi naman nag-grow. Pero ang daming ginagawa Ang daming ginagawa sa Facebook, ang daming busy. Pero pag tinignan mo yung family, not growing. Yung church, not growing. Pero busy, daming ginagawa. Halos ang daming makikitang mga pinopost ng body of Christ. So sabi ko, kailangan maging radical na. Sa ano ba talaga? And then dumating na, after trying of everything, yung season ng trying everything, alam mo saan tayo napunta? Exhaustion of striving. Napagod na. Sabihin nyo nga, nakakapagod pala. Nakakapagod yung pag-try na mag-fix ka sa relationship. Lagi ka na lang nagpapatawad, lagi ka na lang naniningil, ayaw naman magbayad. Lagi ka na lang nakikiusap, lagi ka na lang umuunawa. So dumating tayo sa punto, alam ko kayo din, na may exhaustions of trying everything, of striving. Yung gusto mo kasing maging number one. Gusto mo kasing maging top one yung anak mo. Gusto mo kasi walang absent. Gusto mo kasi lagi kang may pinapatunayan.
hanggang yung isang tao na may karapatan na magsalita, na pwedeng manumbat, merong pera, merong asawa, may kayamanan, meron ng lahat-lahat, biglang nagsalita, Ecclesiastes 1:14. All is vanity and chasing after the wind. Biglang sabi niya, lahat po ng bagay, walang kabuluhan. Para ka naghahabol sa hangin. Totoo yun. 50 years from now, lahat po ng pinaglaban nyo, baliwala na. Everything. Etong church na ito, kahit pa ito maging 10,000 miyembro, pagkatapos po ng ilang daan taon, 100 years lang, wala na yun. Wala na, di nung na nga ako kilala sigurado eh. Baka nga next month, di nyo na ako kilala eh. Makakalimutan kasi talaga tayo ng tao. Makakalimutan. Mawawala din, hindi mo rin madadala lahat sa langit yan. We plan, we push, we pressured. Nagplano, nanulak, namuwersa, na-pressure tayo ng mga tao. In their givings, kita ko yung mga pastor, how they put pressures on people on giving. Nakita ko yung mga leaders, alam nyo kung ano, how put pressures on attending. How put pressures on growing. Dapat mag-grow kayo. Tagal nyo na sa Panginoon, di kayo nag-grow. Ganon. I have seen that many years over and over from the mouth of different preachers and teachers. Pinipilit mo magbago yung tao. Pinapatanggal mo yung hikaw, pinapatanggal mo yung kung ano-ano, magsuot ka ng ganitong damit, ayusin mo yung buhok mo. You're trying to change people in your own way. Na dapat magkaparehas kayo ng isip. And so many issues. People argued over doctrines more than they embrace people. Alam niyo, may mga tao mas yayakapin yung doktrina pero hindi yayakapin yung tao. Sobra, grabe dahil hindi lang kayo parehas. Nag-new life ka na? Okay naman tayo sa Nazareno And then nag-aaway na samantalang sa'yo, okay lang sa kanya na Nazareno siya, pero ikaw hindi ka okay na nag-new life ka. Ang gansa na memresure na, hindi dapat, dito tayo pinanganak, dito tayo mamamatay, sarado, kandado tayo, nawawala pa susi. And then you put pressure, you put control over people, manipulations. We defended the truth, but sometimes we forget tenderness. Nakita ko mga nang aaway. They love the truth, pero yung tenderness nawala. Nawala yung tenderness. Puro layon, walang lamb. Walang tupang na ugali. Naging ganun marami sa atin. Namimilit na magbago, namimilit na magtrabaho, namimilit sa mga anak na dapat ganito, dapat kang ganyan. Kumbaga, striving without love leads to burnout, pride, comparison, and divisions. Nakita ko nagsimula na siyang yung mga tao nagiging aloof na sa'yo. Yung mga tao lumalayo na sa'yo. Why? Kasi lagi ka na lang nakikipagtalo. Gusto mo palaging manalo. Gusto mo palaging pakinggan, pero ayaw mong makinig, ayaw mong magpatalo. Alam mo, ang nananalo yung nagpapatalo. Minsan, alam nyo, sa totoo lang, yung mga pwede magsalita, sila yung mga nanahimik para makinig. Pero nawala yun Sa mga tao, kailangan din, pakinggan mo ako. Pakinggan mo yung point ko. Kailangan lagi tayo may ini-insist. Alam nyo, mahirap. You can win an argument, pero you lose the heart. Nanalo ka sa argumento, pero natalo mo, di mo naman napanalo yung puso. Kasi nawala yung puso niya sa iyo Alam nyo mga debate sa mga religious, sa mga Facebook, sa mga social media, sa mga kapitbahay ninyo, ang debate may prove a point. But only love transform the person. Mapuprove mo yung point mo, pero yung love lang talaga ang nakakapagpabago sa person Amen? Pansinin nyo, huwag mo ngayong awayin ng awayin. Ang gawin mo, mahalin mo ng mahalin yan. Mas magbabago siya. Pero awayin mo ng awayin siya, lalo yung magmamatigas at lalayo siya. Minsan sa mga tao, alam nyo huwag nyo nang awayin. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka kay pastor. Huwag nyo nang awayin. Ang gawin nyo na lang, mahalin nyo na lang. Mahalin, may mga tao, sa totoo lang, ang kailangan nyong gawin, tanggapin nyo na lang. Na ganun siya. Kesa baguhin mo siya na maging katulad mo. Sometimes, the way for you to change the person is yung ikaw yung mag-change. Ulitin ko po, minsan, ang isang paraan para mabago nyo yung tao, ikaw na lang yung magbago. Paano gagawin, pastor? Di tanggapin mo na lang siyang ganyan. Tanggapin mo na lang siyang ganyan.
Tapos doon ka magsisimulang mag-adjust. Hindi ka na tuloy maiinis palagi kasi nga, you learn how to adapt. Nakakapag-adapt ka na. O ito ngayon yung turning point na nangyari. The turning point, when love became the center, dito nagbago lahat yung church. Dito ko nakita na nagsimula yung New Life Tondo, nag-iba ng direksyon. Kumbaga dati, may barko tayong nakasakay tayo sa isang barko, papunta tayo dito, no? Ang nangyari, hindi tayo nakasakay sa isang barko, lumipat lang. Alam niyo, ang nangyari, nakita ko, lumubog yung barko. At sabay-sabay tayo naglanguyan papunta doon sa Pangpang. Kasi sa Pangpang, hindi mo na kailangan ng direksyon, ikaw na mismo yun eh. Binigyan natin ng freedom lahat yung taong makalakad, hindi lang isang sasakyan lang lahat, nandun lang lahat, isang tao lang magsasabi, dito lang pupunta. Ang ginawa ko, alam nyo kano, baba tayo sa barko na to. Punta tayo sa Pangpang. Pwede kayo dyan mag-relax muna ng buko. Ako naman pupunta dito. Ngayon, pag gusto nyo sumama sa akin, edi join kayo. Pero you have the freedom to walk. Hindi ka kontrolado lang ng isang kapitan. Yan ang maraming ginagawa ng iba, control over people. Dapat siya lang ang papakinggan. Siya lang ang boss. Siya lang ang dapat sikat. You know what Jesus is doing? Inalis niya yung mga special place. Wala nang special day, wala nang special place, wala nang special people, walang special oil, walang special water. Sabi niya sa lalaki, hindi na dito sa balon lang ito kagagaling. Hindi lang dito sa mountain kayo magwo-worship. Hindi lang sa temple na ito, kahit sa bahay mo lang, pwede kang mag-pray, sarado mo lang yung silid. Inalis niya yung mga special. Ang ginawa niya, lahat ng tao pwedeng maging anointed. Amen? Hindi lang isang tao ang anointed, lahat tayo. Pwedeng makapakinig sa Panginoon. Sinabi niya, gusto niyo makilala talaga ang Diyos? Sinabi niya to sa isang disciple niya. Yung disciple naman niya, nag-reveal sa kanya, nag-come up sa isang conclusion, sabi niya, ito ang basis ko para malaman ko ang isang tao, kilala niya talaga yung Diyos ko. Alam niyo kung ano, yung basis niya? Yung prueba niya, evidence niya, na pag ito nakita ko sa tao, kilala nito ang Diyos. Christian to. Walang dalang Bible yan, walang dalang t-shirt yan, wala sa simbahan yan, pero alam niya, Christian to. Alam niyo kung ano? Basahin ko yung verse. 1 John 4:8. Whoever does not love, does not know God. Because God is love. Gusto ko, alam ko, kilala nito ang Diyos. Alam niyo, paano malalaman ng tao na kilala mo si God? Nagmamahal ka eh. Gusto niyo malaman ng mga tao na hindi kilala si God, pero mukhang sinasabi niya, kilala niya si God. May mga tao na kilala daw si God, pero hindi nagmamahal. Baka ibang God ang kilala nun. Kasi if you know God, God is love, makikilala mo si God sa love. Kaya ako alam niyo kung ano, hindi ko na pinapangalanan si God eh. Hindi ko na kasi ang daming language eh. Iba ang pangalan ni God sa Thailand. Sa Korea, iba pangalan ni God Sorya. Alam ko, Divisoria sinasabi eh. Iba-iba ang pangalan ni God sa Korea, iba yung pangalan dito, iba yung pangalan, iba-iba. And then I realized, wag nga tayo magpaano sa pangalan, basta sa pag-ibig. God is love. Sa atin lang kasi, sa atin nga, Jesus, yung iba nga, kung basahin niyan, Jesus. Di ba? Misa naman, Jesus. Pakinggan yung makapangpangan, ang makapangyariang Jesus. Walang H. Iba-iba din eh. So alam niyo kung ano magandang gawin? Why don't we unite in love? Para pag kinakausap tayo ng mga saksi ni Jehovah, sa kanila kasi, hindi Yahweh ang pangalan ng Diyos, Jehovah. Pag nakausap mo, sasabihin naman ng iba, hindi Jehovah. YHWH, Yod, hey, wow, hey. Sasabihin naman ng iba-iba yung pangalan. Paano hindi naman tayo nakakabasa ng Hebrew? Di gawin natin, to those who know God, makikilala siya sa atin at makikilala natin siya sa pag-ibig. Amen! Sabi mo sa katabi mo, I love you. Eto na. There comes a moment when God gently whispers. Dumating sa buhay natin, alam nyo kung ano? Nangyari sa heart ko?
Ganito po ang nangyari sa pastor ninyo. Nagkaroon ng bulong, hindi sa conference, hindi sa anything na very supernatural or ano, nagsalita lang si Lord sa heart ko. Ito yung sabi niya, return to love. Return to love. Hindi return to me. Bakit? Paano akong re-return sa kanya? Lagi naman siyang nasa akin. So, hindi return to me. Baka nasa atin naman ng Diyos kasi siya yung nagsabing, I will never leave you nor forsake you. Hindi naman talaga siya umalis eh. Saan lang? Hindi ka lang bumalik sa pag-ibig. When I heard that from my heart, return to love, naku, ayan na. Sinabi ko na sa lahat ng leaders natin, ang gagawin natin ganito, paramihan na lang tayo ng mamahalin. Hindi na tayo paramihan ng pera. Huwag na tayong paramihan ng member. Huwag na tayong paramihan ng alam. Huwag na tayong paramihan ng idea, paramihan ng verses, paramihan ng attend, paramihan ng square meter ng gaano kalaki ang church. Alam niyo kung ano maganda ngayon? Paramihan tayo ng mamahalin. Sabi mo nga sa katabi mo, paramihan na lang tayo ng mamahalin. Oy, ibang mga lalaki, iba nasa isip. Hindi yan ang sinasabi ko, kung may asawa na kayo, pwede na magdalawa, 3, 4, 5. Hindi yon. Ang sinasabi ko, yung pure love. Dapat doon tayo mag-focus. Not abandoning the truth, but expressing truth through love. So wala ka ng doctrine, pastor? Anong wala? Meron. Kaya lang, we are what? Going into the foundations of love. Doon na nagsisimula lahat ngayon. So, hindi na kayo excellent. Anong di excellent? Nakikita ko nga yung mga nakware ng mga nakalawit dyan eh. Yung aircon nga po isa eh, no? Alam namin yan eh, hindi gumagana yung isa eh. So, lahat yan, kailangan makita lahat yan eh. Kaya lang, not stopping excellence, but we are removing the pressures and replacing it with grace. Inaalis natin yung pressure, pero hindi excellence, pero nilalagyan natin ng grace. Yung grace, alam nyo dati, pag hindi kayo nakapag-practice, hindi kayo makakatugtog. Ito pa pangalawa. Pag hindi maayos ang buhay nyo, hindi kayo dapat tumutugtog. Bigla ko naisip yun. Naku, lahat pala dapat ng mga tao dito, maayos ang buhay. Kaya lang, paano ko naman ma-check yun? Araw-araw ko sila i-check kung maayos buhay nila. Di ba wala pong natira dito, kahit ako wala dito. Kasi meron ba dito sa inyo, laging maayos ang buhay? Halimbawa, ang protocol natin, ang pwede lang pumasok sa church na ito, yung may malinis na puso. Pwede bang tumayo sa inyo yung talagang ang puso busilak, walang karumi-rumi? Alam ba, malinis na puso lang ang dapat nandito. Sino nandito? Wala, si Jesus lang. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din madumi. Lahat tayo may faults, lahat tayo may mistake. Kaya lang, alam nyo kung ano ginawa nating requirements? When sin abound, grace abound even more. Ang ginawa nating requirements ngayon, sige, nakita ko hindi magiging perfect yan. Ang gawin na lang will you please try to fix it? Ayusin yung mga buhay, ayusin ito, pero with grace this time. Ayun, kamukat-mukat. Unti-unting tumitino, pero hindi perfect. Kasi wala namang perfect. Ano ba, pastor, hindi ako nang bababae, tsaka wala akong bisyo. Pero minsan nagwo-worry ka, natatakot ka din, nagdududa ka din, kasalanan din yon. Pastor, ako walang tato, walang hikaw, pero may galit sa puso. Gusto mo magbilangan? Lahat yan magmamatch yan eh. Walang tatayo talaga dito malinis eh. Kaya sabi ko talaga ang dapat basis, love. Kasi si Lord, kung tinupok niya lahat ng mga taong hindi perfect, ubos. Pero si Lord, tinanggap tayo kahit hindi tayo perfect. Tinanggap tayo kahit alam niyang paulit-ulit tayo. Tinanggap tayo ng Panginoon kahit alam niyang uulitin mo yung pinangako mo, Lord, promise, hindi na. Sabi ni Lord, 3 days lang, uulitin mo yan. Natatawa lang si Lord sa atin. Pag nangangako kayo, Panginoon, promise po, makapag-abroad lang ako, talagang hindi kita lilimutin. Yung pagbibigay sa church ng ikapu, naku po. Ang dami na pong mga nangako niyan. Sana nga, 11 daliri ko para may dagdag man lang. Kulang na eh. Mga nangako sa Panginoon na sinabing, Panginoon, pag ako po nakapagtrabaho lang, pangako po, hindi na po ako tatalikod sa'yo. Nung nagtrabaho, nakatalikod na eh.
kay Lord eh. Sa totoo lang kaya sabi ko, it won't work. It will put pressure, demand, control, pero yung nagsasalita din, ganun din. Meron ding failure, meron ding kapalpakan. Nagmumukha lang nga siyang magaling, siya kasi nagsasalita. Sabi mo sa katabi mo, dun tayo sa totoo. We remove the pressures on people. Alam nyo nga, minsan ang mga mag-asawa pupunta rito, nag-aaway pa eh. Kaming mga pastor, guess what? Minsan, si Pastor J, tsaka si Rafi, kaya ngumintay-ngitay, nag-aaway din yan. Praise and worship, pero minsan gustong babaan ng siko si Rafi eh. Hindi nyo lang alam. Edwin Irene. Lahat po yan. Si Tommy lang ang perfect dito. Si Saint Tommy. Ang perfect dito. Why? Walang asawa eh. Kami dito Danny Gloria, Celso Nora, Charlita Ervin, ako lahat po kami. Minsan, in the middle of praise and worship, minsan walang kibuan. Kala nyo, puspus na puspus kami ng galit at inis. Dahil di kami okay minsan ng asawa ko. Kayo rin, so walang perfect. Sabi mo sa katabi mo, walang perfect. Walang ganon. Kung yun ang basihan natin, na kailangan laging maayos ang puso't isip bago tumayo dito, nako po. Saan ka naman hahanap ng ganong tao na laging maayos ang isip, laging maayos ang puso, walang kasalanan, di siya nagduda man lang, di man lang nagtaas ng boses, talagang perfect siya like Jesus. Wala na. Kaya naging standard natin, pag-ibig. Pag-ibig na lang. Amen? Why? The breakthrough did not come when we work harder. Nakita ko yung breakthrough dumating sa atin when we love deeper. Alam mo kailan nagkaroon ng breakthrough sa New Life Tondo? Nang nakita kong mas lumalim yung pag-ibig natin sa isa't isa eh. Doon nagdatingan yung mga sponsors, doon nagdatingan yung mga tao. Nung naisip ko, hindi na tungkol sa bata, kailangan marami tayo maging member sa church para ma-reach yung mga bata, hindi na. Ang gawin na natin, dahil mahalin natin na mahalin yung mga bata, alagaan natin sila. Nung nakita ko na dapat mahalin lang yung mga bata, dumating yung mga pera, pambiling pagkain, pambili ng tubig nilang malinis, dumating yung mga sponsor, dumating yung mga tao eh. Kasi nga, ang sinusuportahan ng Diyos, siya. For my name's sake, ano ba siya? Love. So, because nakita niya yung sarili niya sa'yo, love siya, susuportahan niya yon. Pero pagka nakikita niya sa'yo, sarili mo lang, selfish love. Then, trabaho mo, kayod mo. Work hard mo. Ikaw nakikita mo sarili mo Pero pag nakikita ng tatay, yung sarili niya sa kanyang anak, ano na kaya God is love? Abay, anak ko, ginagawa lahat sa love susuportahan niya. Minsan tignan niyo yung ating Kingdom Kids. Yung kids room natin, pag hinatig niyo po yung mga anak niyo, silipin niyo naman. Yung mga anak niyo po doon, may swimming pool na sa loob. Wala. Pero para lang masilip nyo, para tignan nyo kung gaano kaganda ngayon. Sinabi ba sa inyo, no, ng mga anak nyo, na ang ganda na ng kanilang kids room, di pa yan tapos. Abangan nyo pa, baka sa Sunday, admin tapos na, no? Sa Sunday, tapos na. Ang ganda-ganda. Bakit? Pagmamahal yun Sa likod ng lahat nung yan, alam nyo kung ano? Alaga. Kasi mahal. Pag sinabi ng tao, mahalaga, ibig sabihin nun, dahil mahal, alaga. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa akin. O dapat naalagaan mo ko. Pag mahal mo isang tao, inaalagaan mo Pastor, hindi ba yung ministry, pagka hindi mo pinukpok yung mga member na yan sa Bible, dapat pinupukpok mo yan sa prayer, dapat pinupukpok mo yan. Naisip ko, dapat ikaw pinupukpok Kasi pinupukpok mo sila sa Bible, pinupukpok mo sila sa prayer, pinupukpok mo sila. Hindi ba hihinaan, church? Hindi po. Lalong lalakas ang church. Why? Because love did not weaken the ministry. It purifies the motive. Alam niyo ginawa ng love? Pinurify niya yung motibo. Hindi humina yung church. Hindi humina yung church. Pinurify niya lang yung motives. Inalis niya sa sarili niya, nilagay niya totally kay God. Na ang God, ang Diyos natin na mapagmahal, ang nagpapalago sa church, hindi tayo. Amen! Pastor, paano namin malalaman ba na
yung isa't isa nag-grow na? Magandang tanong yan. Siguro pagka wala na siyang absent, wrong answer. Siguro pagka kabisado niya na yung Bible, wrong answer uli. Paano ay malalaman na nagiging katulad tayo ni Kristo? Yun naman ang goal ng lahat Para mag-grow, maging katulad ni Kristo Basahin natin. John 13:35. By this, everyone will know na you are my disciples. Ibig sabihin, kung talagang nagagawa natin discipleship program, Pastor Rabi, ba't wala kayong discipleship program? Meron. Ano? Love. Why? By this, everyone will know that you are undergone into a discipleship program. Paano daw? If you love one another. Hindi lang nila alam, may discipleship program ang New Life. Ano yon? Loving one another. Discipleship program yon. Yung iba, nag-discipleship program, ang daming nalaman sa Bible, pero galit sa one another. They envied one another. They hate one another. Kaya wala po kayong choice. Sabi mo sa katabi mo, dali, wala kang choice. Mamahalin mo ko talaga. When love leads, pag yung love daw nag-leads, growth follows. Ulitin ko po. When love leads, growth follows. Mag-grow na pagka nagsimula tayong mag-love Sa totoo lang Ang nangyari, alam nyo kung ano? O sige, ganito na lang gagawin. Naramdaman ng mga leader yon. Alam kasi nila dati si Pastor Herbie, harsh. Alam nila, I'm good in making condemnation on people. Making them cry sa mga camp. Kayang-kaya kong magpaiyak. Pag hindi lumalabas ang sipon, hindi kami titigil. Kailangan may nangingisay muna, umiiyak muna, ganun dapat ang camp. Pag hindi ganun, hindi kami nabe-bless. Until na-realize namin, hindi pala yun ang sagot. Hindi pala luha. Ang sagot pala, puso. Kailangan pala ang pagbabago, wala sa mukha. Nasaan? Sa loob. Nandun nagsisimula. At unti-unti po. Ano nangyari? The church felt lighter and warmer. Naging magaang yung ministry. Naging madaling mag-volunteer. Yung mga nagbo-volunteer dito, si Rex na nga namang problema Minsan lahat gusto kumuha ng wales. Ang wales natin, 4 lang, 14 yung gusto magwales. Sabi ko nga, diba, isang wales, 4 na tao nakahawak Lahat gusto mag-volunteer. Walang bayad yun Yung volunteer dito, walang bayad. Naglilinis ng banyo. Nililinis yung banyo. Grabe. Walang bayad yun. Why? Ginagawa nila dahil sa pag-ibig Yung mga parent leader, pinamigay yung kanilang bigas. Amen? Why? Love yun Ginagawa nila dahil sa love Relationship, healed faster. Biglang ang bilis na healed ng relationship. Why? Dahil sa love. Yung personal peace, nag-increase. Dahil sa love. Eto maganda. Yung business, yung mga pera, yung mga ministries, found favor. Dahil sa love. Nakita ko, daming nag-grow. Daming mga gumaang ang buhay dahil sa love. Unti-unti pong nagbabago lahat. Eto maganda. Unity replace competition. Alam niyo, ginagawa namin ditong mga pastor, kasama namin sila Pastor Hermie, tinitipon po natin dito yung mga pastor ng Maynila. Let me tell you, hindi po madaling tipunin ang mga pastor. Napakababait po ng mga pastor. Ang hirap tipunin nun. 200 mahigit. Hindi yun madali, pero ba't sila pumupunta? Kasi naramdaman nila, hindi competition doon. Sa New Life, hindi competition. Love lang. Hindi sila nakikipag-compete. Sila? Complete. Kinukumpleto nila, hindi nila kinukumpetensya. Kaya dumadami. Kaya gumagaang Growth become organic, not force. Nag-grow yung church, nag-grow yung ministerial, nag-grow yung mga pastor, hindi by force, organic. Magkaka-idea kayo bakit ko tinuturo ito sa inyo mamaya. What pressure could not produce? Love quietly multiplied. Ang ginagawa ng pressure kasi, kailangan maging ganito ka, magbago ka. Ngayon po,
Yung mga asawa nyo, anak nyo, partner nyo, kaibigan nyo, huwag nyo nang puwersaing magbago. Huwag na. Ang gawin mo lang tanggapin muna siyang ganyan. Tapos sa pagtanggap mo, unti-unti, magbabago siya unti-unti. Ano nang gagawin, pastor? Mahalin. Ano hindi na namin titignan yung katotohanan na mali yung ginagawa niya? Hindi. Love does not cancel truth. Ano ginagawa niya? It carries it. Kinikerry ng love yung truth. Hindi mo yung kinakancel na wala siyang maling ginawa at wala siyang ginagawang mali. Pero kinakerry mo yun, kahit alam mo yung totoo, mahal mo pa rin. Ganun si Lord eh. Alam niya yung babae sa woman at the well? Alam niya yung katotohanan eh, na hindi mo lang pangalawa, yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim na asawa, no? Ang daming beses na yan eh. Sinabi ni Lord, pero mahal pa rin kita. Hindi nagbago. Yung pagtingin ni Lord dun sa tao, it never cancel truth. Love is not compromise. Sana maintindihan niyo yan. Love is not silence. Ang love, hindi weakness. Yung iba alam niyo ay naku, nagpakatanga ka na naman. Minahal mo na naman yung gunggong na yan. Pero at the end of the day, masaya pa rin siya eh. Mas masaya siya sa'yo eh. Kasi minamahal niya lang eh. Hindi maintindihan ng iba eh. Siya, minamahal niya lang eh. Hanggang sa nagulat ka, yung taong minahal lang niya ng sobra kahit di makita ng iba, nagbago, sila lumala. Mas malaki ang tendency magbago ng taong nakaramdam ng pagmamahal kaysa ng galit. Mas malaki ang tendency ng mga tao na nakaramdam ng pagpapatawad kaysa ng sama ng loob na kinimkim. Mas may chance yun. Psychologically, mas may chance na magbago sila. Why? Ang love, strength under control. May strength ka pero under control. Nakabalot sa biyaya, truth wrapped in grace. May conviction pero hindi pinaglalaban kasi with compassion eh. Ang convictions. With compassion. Ephesians 4:15. Speaking the truth in love. O ito na po, dito ko tatapusin. Ito yung a must do before anything else. Kung may gagawin tayo bago ang lahat, kasi dito maraming magagaling mag-correct, magagaling mag-debate, magagaling mag-expound, mag-expand, mag-speak, mag-quit. O ito yung gusto kong tandaan po ninyo as a closing sa atin. Before correcting, connecting muna tayo. Connect first. Bago ka mag-correct, connect ka muna. Baka maya correct ka ng correct, hindi naman kayo connect sa heart. Ramdamin mo muna ano yung pinanggagalingan ng tao. Ano yung pinagdadaanan niya. Pag nag-connect yung heart nyo, tsaka mo siya ngayon i-correct. Tsaka mo gulpihin yung anak mo sa palo. Pero nakakonect yung heart mo para anak mo, pinapalo ako ni daddy kasi love niya ako. Hindi habang pinapalo, paglaki ko siya, papaluin ko. Why? Kailangan connect eh. Before debating, alam niyong gawin, discern the heart. Bakit ba gusto mong makipag-debate? Ano ba yung gusto mong patunayan sa kanya? Ba't ba gusto mong i-bash yung mga program, yung mga flow, mag-comment, mag-negative, mag-trash talk? What do you want to prove to the people, to the social media? So before debating, discern your heart. Tingnan mo yung puso mo, ano ba yung gusto mong patunayan? Before expanding, dati alam nyo, magkakaroon tayo ng 5,000 seating capacity. Palakpakan naman kayo nun. Wow! Totoo naman yon. Pero sabi ni Lord, check your heart. Why do you want it? Why do you want it? Since then, hindi ko na sinabi uli. Hindi ko na sinabi. Why? Before expanding, examine the heart. Ba't gusto nyo lumaki yung mga negosyo nyo? Ba't gusto nyo dumami? Dati nga, hindi ako nagtumatanggap ng mga invitation sa Cuneta Astrodome eh. Why? Bakit nyo gustong magkaroon ng kotse? Ba't gusto mo magkaroon ng ganito, ng ganyan? So before expanding, examine your heart. Para alam natin na hindi natin ikakayabang, hindi natin ikakalala ang isang bagay. Yung iba, bumili ng motor pero walang pangkain sa bahay. So wala na kayong makain, nahatak pa yung motor. Examine your heart. Why we do this? O before speaking, bago tayo magsalita, alam nyo muna gagawin. Naiinis ka, o kaya natutuwa ka bago ka magsalita,
filter it first with love. Salain natin saan? Sa love. Filter through love. Bakit mo kailangan i-preach yan? Bakit mo kailangan sabihin yan? Bakit mo kailangan gawin yan? Filter it with love. Sa lahat po ng mga gusto ng sumuko, gusto ng mag-quit, whether sa relationship, sa trabaho, sa sarili, sa ministry, before quitting, I have one thing for you to remind yourself, or to remember. Remember where you started. Bago kayo mag-quit, why you started in the first place. Ba't kayo nagsimula? Saan kayo nagsimula? Pansinin nyo yun. Bago kayo mag-quit. Yung last part na yan, it hits me. Why? Because there were times in my life that I want to quit. Pero sinasabi ko sa sarili ko, bakit ko nga ba sinimulan to? Remember why you started. After all the striving, defending, pushing, and proving, the secret was never hidden. Hindi naman talaga tinago ng Panginoon. Love was always the key sa buhay natin. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. May kakantahin tayo, pag-ibig po, Diyos ay pag-ibig. Amen? Every head bowed and eyes closed. Ama, sa oras pong ito, thank you sa pagpapaalala sa amin. Saan kami tumatayo sa pag-ibig? Ano yung nilalakaran namin sa pag-ibig, Lord? At ano yung pupuntahan namin pagdating sa dulo? We will end up in love, Lord. We will starts with you, ends with you, Lord. Kung may pinakamalakas na puwersa meron kami ngayon, let it be love, Lord. Kaya kung meron po kaming gustong simulan ngayon, whether schooling, whether ministry, whether dreams, whatever it is, Lord, tulungan mo kami na huwag tumingin sa tao, pero tignan yung pagmamahal, yung pag-ibig. Paano kami nagsimula? Paano namin gustong tapusin, Lord? Help us to start in love with love. Kung magpapatawad kami, Lord, kahit hindi deserving ng tao, we want to forgive out of love. If we will give, kahit wala kaming pera, we want to give out of love. If we want, Lord God, to do something and to have something, gusto namin, gagawin namin dahil sa pagmamahal. Here we are, purify your people, Lord. Sanctify the minds of your people. Help us to go back in love, Lord. Lalo ngayong Valentine's Day, help us, Lord, to relate it not in a lustful way, but in a real love way, Lord. Mabahagi nawa po namin sa ibang tao ang pagmamahal na ito. Mapadama po nawa namin sa mga tao, lalo sa pamilya namin, ang pagmamahal na ito para maramdaman nila kung sino ka sa buhay namin, Lord. Help us to love more. Help us to love more, Lord Jesus. Thank you, Lord. Bago natin i-close, pwede ba sa kanan mo, sa kaliwa, sa likod, sa harap, sabi mo sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Come on. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. God loves you. O, baliktarin naman natin. Sabi mo naman, mahal din kita. Mahal din kita. Amen? Mahal din kita. Amen? O, sabay-sabay tayo. As our closing song. At pinabalik namin sa iyo ang lahat ng pasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng nagmamahal ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you.